Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At ang mapagbasa natin ngayon nagbibigay sa atin ng liwanag kung ano ang kahulugan ng asin at ng liwanag sa buhay ng bawat isa sa atin. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang nating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Tanging pag-asa naming ikaw ay nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias na ang paggawa ng kabutihan at pagtigil sa pang-aapi sa kapwa ay humahawi sa kadilimang bumabalot sa atin at nagbibigay daan sa pagsapit ng liwanag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon, ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ang poon ng dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Tayo pong lahat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso at may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalang siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ng malinaw na ang pananalig ng mga taga-Korinto ay hindi batay sa matatamis na pananalita o mataas na karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipinangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo.
Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na tayo ay ilaw ng sanlibutan na kinakailangang magliwanag sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa upang matanglawan ang lahat at mapapurihan ang Amang nasa langit. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pa mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at nilalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pong lahat. Kayo'y mga asin ng sanlibutan, kayo'y liwanag sa sanlibutan. Ano ba ang kahulugan ng asin? Alam natin sa ating pagkain, ang asin ay nagbibigay ng panlasa. At nung dati, ang asin ang nagpapanatili na maging masariwa o makakain pa rin ang isang pagkain dahil wala pa nung refrigerator. Pero kung titingnan natin ang kahulugan ng asin sa ating ebanghelyo ngayon, ang asin dito ay nangangahulugan ng karunungan ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, ang asin ay tanda ng karunungan. At kung mapapansin natin, ang ebanghelyo ngayon ay sumunod sa mga pinagpala ng Diyos sa Beatitudes. Na ang ibig sabihin, ang tunay na asin, ang tunay na karunungan ay ang karunungan ng Diyos na ipinahayag sa atin
sa mga Beatitudes. Kaya dito natin makikita ang mga Beatitudes. Mapalad ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang manahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapalad ang mga nagugutom, sila'y bubusugin. Mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan, sila'y mga anak ng Diyos. Mapalad kayo kung kayo usigin at pagwikain ng lahat ng kasamaan na hindi totoo sapagkat kayo'y kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya dito natin makikita na ang tunay na asin ay ang karunungan ng Diyos sa buhay natin. Na sa buhay, hindi yung maging makapangyarihan, mayaman o sikat ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan ay ang kapakumbabaan, ang kabutihan, at ang pagiging bukas palad. Kaya nga mga kapatid, wala nang bisa sa atin ang karunungan ng Diyos kung ang karunungan ng mundo ang sinusunod natin. Halimbawa na sa ating buhay, ang sentro ng lahat ng ating ginagawa ay yumaman. Ang sentro ng ating buhay ay maging sikat. Ang sentro ng ating buhay ay magkaroon ng kapangyarihan. At alam natin ang nagiging bunga nito. Sa nagdaraan nating kasaysayan ngayon, nakita natin mukhang nawala ang asin sa marami sapagkat ang hinangad ay ang karunungan ng mundo, ang pagiging wais at pagsasamantala sa kapwa at hindi ang karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay yung sinasabi sa Beatitude, mapalad ang wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos. At pangalawang kahulugan ng asin sa Santong Kasulatan. Mapapansin ninyo, ang asin sa Santong Kasulatan sa Lumang Tipan ay ginagamit kapag mayroong pagtitipan. Ang tipan ng Diyos, pakikipagtipan ng Diyos sa tao, kapag pinaaalala ito, sila ay nagbibigay ng konting asin. Kaya ang asin ay parating paalala sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya nga sa Kapampangan, kapag sinabing ala kang asin, ibig sabihin wala kang isip, wala kang pakialam. Ibig sabihin ng pangalawang kahulugan ng asin, ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos, ang ating pakikipag-ugnay sa kapwa-tao. Sa ating ugnayan, tayo'y nagtitipan. Ang tipan ay mabisa, kaya't ang pagtitipan ng Diyos sa atin ay totoo at hindi magbabago. Kaya nga makikita natin sa buhay kung merong gumagawa ng pakikipagtipan sa Santong Kasulatan, naglalagay sila ng konting asin para paalala sa atin. Ang pakikipagtipang ito ay parang pakikipagtipan ng Diyos. Ano ang kasunduan sa pakikipagtipan ng Diyos? Kilalanin niyo ako bilang inyong natatanging Diyos at kikilalanin ko kayo bilang aking bayan. At kasama nito ay ang 4 na pangako ni Yahweh. Posterity, prosperity, protection, and presence. Ang Diyos ay tapat sa Kaniyang pangako. Kaya't kung nakikita natin ang pangakong ito ng Diyos, ito ay nagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos na walang pasubali, ang pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dito natin makikita na hindi tayo mawawala ng pag-asa kung ang ating pag-asa mismo ay ang Diyos mismo. Mapalad ang walang iniisip kung hindi ang Diyos. Mapalad ang namumuhay ng tunay na umaasa sa Diyos. Kaya pagdating natin sa
ilaw. Ano ang ilaw na ito? Ang ilaw na ito ay ang mga saksi na sumunod sa Diyos. At ang ilaw na ito ay ang Panginoong Hesukristo, na sa lumang tipan ay pinahayag na dumating ang liwanag sa lupang nababalutan ng kadiliman. Ito ay pagpapahayag sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya't ang unang liwanag sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Kaya tayo tinatawagang maging kamukha ng Panginoon. At para maging kamukha tayo ng Panginoon, dapat makilala natin siya, mahalin natin siya, at sundin natin siya. Kaya nga, sa pagdiriwang ng banal na misa, pinaaalala sa atin na ito ay isang bagong tipan na wala ng hanggan, sapagkat ang liwanag ng Diyos ay dumating na sa atin. Ang karunungan ng Diyos ay dumating na sa atin. Ang hamon ngayon, tunay ba natin tinatanggap ang karunungan ng Diyos? Ang ating bang pamumuhay ay pagsunod sa mga beatitude, sa mga pinagpala, o sa mga sinasang-ayunan ng mundo? Ang buhay ba natin ay liwanag para sa ating kapwa? Kung tayo liwanag sa ating kapwa, magliliwanag din ang ating sambayanan at magliliwanag ang ating buong bansa. Kaya idalangin natin sa Panginoon, hindi lamang ang mga namumuno sa atin, kundi ang bawat isa sa atin ay tunay na maging asin at tunay na maging liwanag dito sa mundo, na magkaroon ng tunay na kapayapaan. Mapalad ang mga taong gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan, sapagkat mapapasa kanila ang Diyos. Kaya sa buhay na ito, wala tayong ibang maaasahan kundi ang karunungan ng Diyos, ang pakikipagtipan ng Diyos, at ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo na hindi mapapawi ng anupamang gawa ng tao. Kaya nga, kung mapapansin natin, yung liwanag na nilalagyan ay hindi dapat lagyan ng takpan. Yung palang bushel ay terracotta na ipinantatakip doon sa ilaw noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinakpan yung ilaw ng terracotta, mawawala ang oxygen. Kaya kung tayo'y liwanag ng mundo, makapagbibigay tayo ng oxygen na mabubuhay ang ating sarili, mabubuhay ang ating kapwa, at mabubuhay ang buong sambayanan. Kaya nga mga kapatid, hilingin natin sa misang ito, naway makita natin ang kahulugan ng asin sa ating buhay, na karunungan ng Diyos, na pakikipagtipan ng Diyos, at ang liwanag naman ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang tugon sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama ng Liwanag upang tayo maging tunay na ilaw at asin sa sanlibutan. Ating sambitin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa banal na simbahan, upang maging tapat siya sa mabuting balita at patuloy na maisulong ang gawain ng ebanghelisasyon tungo sa buhay na matapat at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nadidiliman sa buhay, sa mga pinanghihinaan ng loob at tinabangan sa pananampalataya, upang maihatid sa kanila ang liwanag at init ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa ating lahat, upang ang ating pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ang magbuklod sa atin bilang mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga yumao, makamtan nila ang liwanag na di magmamaliw sa kabilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Amang maawain, dinggin mo ang aming dalangin at sinagang kami ng iyong liwanag upang mapawi ang kadiliman sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong makakahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, ikisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya. Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloobang kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristong aming kapatid at manunubos. Kristo, sinabi mo sa mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ipinagkakalob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang
kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungang may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesus kaniya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ngayon ang awit ng pasasalamat. Magsiupo po kayo sumandali. Halos lahat po ng matandang simbahan ay mayroong larawan o painting ng 4 na ebanghelista. Pero dito sa Baraswain, wala na tayong inabutan. Nung dati daw ay mayroong 4 evangelists dito sa 4 na sulok ng sanctuary. Pero nawala na po. Kaya ngayon ay nagpapagawa tayo ng 4 evangelists na life-size. Ang una pong nilagay ay ito, si Saint Matthew. Susunod si Saint Mark, tapos si Saint Luke at si Saint John. Matatapos po ang lahat bago magpista sa taong ito. Kaya't ipanalangin po natin na maging mahusay at maganda ang magiging bunga nito at maging daan ito ng pagpapalalim ng ating pananampalataya, pagpapalawak ng ating isip, at pagpapaunlad ng ating pagkatao. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naayalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Nuestra Señora.